Okay, update tayo sa BTC. So, ang last update natin, meron tayong potential rejection dito sa area ng 69,500 area ba? No? Nagkaroon tayo ng rejection, then nagpa-pump ulit tayo. So, ang last update natin, hindi ko na alam kung kailan yung last update natin, pero inaabangan natin yung potential dump dito, no? After dito sa part na to, potential dump na baka baka mag-lower low or baka mag-breakdown ng tawag dito ng rising wedge natin. Hindi nangyari, nagkaroon tayo ng isa pang pump. So isa to sa mga other scenario na napag-usapan din natin sa last update ko na pwedeng hindi pa dito yung top, no? Pwede pang mag-higher high pa na isa pang basis to dito na i-take yung liquidity nito at baka doon tayo magkaroon ng dump. Okay? So ang isang problema lang dun sa scenario na yon, hindi tayo nag-bear swing failure. No? Ang expect ko bear swing failure, no, na magkakaroon tayo ng push up dito, gaganyan tayo, push up, tapos close below. Nagkaroon tayo ng close below, pero hindi tayo nag-continue to the downside. Nag-push up pa tayo actually. No? Which is maganda yan, maganda. Bullish yun, bullish. Ang problema ngayon, isa to sa mga biggest resistance level. Etong 71,300 o 350 area na to. Ito yung tipong pag na-break to, meron tayong higher high most likely or ATH na mataas ang probability. Okay? So, etong part na to, pwede natin actually, kailangan natin abangan to. Pwede natin ma-check kung magbe-breakout na to papuntang ATH or baka dun pa lang tayo magkakaroon ng malakas na dump. So, eto na naman. Situational na naman ng galaw ni BTC dito, no? Tingnan natin ang volume saglit kung suportado ang push up nito. Meron siyang konting push in volume dito. Push in volume, so may possibility na tumuli siya to the upside, pero hindi siya significant compared sa mga itong mga ganitong klaseng push ups. Di natin masasabi. Meron pa rin tayong rising wedge na pattern dito. Pwedeng baka nag-breakout na yan. Pwedeng ganyan yung breakout, no? Nag-breakout na ganyan, or baka kasi hindi perfect to, hindi natin alam kung anong pinakatama, baka pwedeng ganyan din na sa mga closest nito at dito pa yung top nito, no? Baka lang So hindi natin exactly sure, pero alam natin na sa resistance level tayo. Tingnan natin ang RSI natin. Meron tayong around 70 RSI na naman to, no? Yan, higher high tayo sa sa price natin ngayon sa daily, pero ang RSI natin lower high, which is may some sort of indication of hindi pa naman to confirmed, hindi pa confirmed yan. May indication lang na may potential setup for bearish divergence sa daily. So ang last time na nakakita tayo ng bearish divergence itong 4 hours, no, na shortan ko, na shortan ko banda dito sa 69,500, bumagsak, nagano lang ako dito, no, nag-stop loss, or basically ang tawag dito, naka-break even lang ako dito, kasi kapag umangat ulit to dito sa mga area to, magbe-break out to most likely, no? Kasi hindi kompleto to, no, na 1 2 3 lang to, no? 1 2 3, tapos meron ulit tayong parang 1 2 3 dito, 1 2 3, tapos meron na naman tayo dito 1 2 3 4 5. So mukhang ABC correction ang ginawa instead na yung mas ina-expect ko na baka mag-dump, no? Pero yun nga, meron din tayong basa na pwede pang mag-higher high pa bago pa mag-dump, no? So mukhang ito yung sinusundan sa ngayon. Mukhang ito yung sinusundan. Ngayon, ang tanong, meron na naman bagong sitwasyon dyan kung magre-reject or magbe-breakout. Okay? So, ito, no, example ng bearish divergence na nag-play out. Meron tayong higher highs, meron tayong lower highs, no, sa RSI. Then, after nun, nagkaroon tayo ng dump. Okay? So, sa 4 hours, hindi ganun kalakihan yung yung indication nun. Or more like, hindi ganun kalakihan ang possible na or probability na magdadump siya ng malakihan kasi 4 hours lang siya. Pero pag nakikita natin yun sa daily, which is hindi pa naman natin nakikita, hindi pa naman confirm to, setup pa lang, setup. Kasi kapag ang sumunod na araw nito red day, mag-aaroon to ng tick down, no? At may possibility of confirmation ng bearish divergence doon. Okay, so iingat tayo doon kasi 70 RSI tapos ito mga bandang 65 ata to.
Di pala 60 pa 68, no? So, ito, lagpas 70 RSI na konti. At meron tayong chance of bearish divergence. Okay, medyo yung longs dito medyo mababa na yung probability, no? Para kasi masasabi ko, breakout trade dito medyo delikado para sa akin. Kasi maraming resistances to na matitindi. Papakita ko ano tong puting linyang to mamaya. So, resistance, 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 at resistance na naman, no? Makikita natin. Okay? Then, ano tong white line na to na kung saan siya nagre-reject? Tignan natin sa weekly. Sa weekly, ito ang weekly level na kailangan i-break, no? Most likely kapag na-break tong weekly level na to, nag-close above tayo, nag-hold ang price dito, at mukhang ating atry butasin tong mga wick ups na to, most likely bullish na yun, or mataas na chance na bullish na yun. At ang mga next target natin dyan, 80k, 85k, dito banda, no? 85k, at yung bang susunod pang mga higher targets. Okay, next time natin pag-usapan yung kapag nag-breakout tayo. Okay, kapag nag-breakout, ha, sa ngayon hindi pa natin masabi, pero alam natin medyo malakas yung pump na ito, no? Kaso sa weekly di pa natin makikita yung full volume nito. Etong mga previous na candles natin, decent naman, wala naman tayong significant volume spikes. Wala naman, pero kailangan natin rin mag-ingat, no? Kasi parang ano pa rin to, no? Parang dying volume pa rin to, no? Parang dying volume, parang ano pa rin to, set up pa rin to ng distribution sa tingin ko, no? Mukha parang distribution, pero bullish pa rin to kahit nasa parang distribution pattern pa rin tayo. Kasi tatandaan natin, hanggat nasa ibabaw tayo nitong area to, ito no, layo na, no? Yan, hanggat nasa ibabaw tayo niyan, bullish tayo, okay? Sa long term. So, kayo na bahala kung gusto nyo mag-take position sa mga alts, no? Kasi makikita natin, kung titignan natin ang alts din, total 3. May total 2 ba? Total 3. Total 3. May kasama si IT. Yan. Si total 3, medyo parang sideways breakout. Pero ang layo pa niya sa ATH, no? Ang layo pa niya sa ATH. Tingnan natin to saglit sa kung saan yung resistance support nito. Sa mga bandang dito naman siya nag-bounce. Medyo maganda pa naman to, no? Na meron siyang some sort of bullish market structure. Meron tayong low, meron tayong high, meron tayong higher low, no? So, sa ngayon, si alts, marami pa rin chance para pumasok. Masasabi ko, ay lang yung parang concerning, no? Na medyo parang ang hina pa rin ni alts kahit napakatagal ng nasa area ng ATH si BTC. Tingnan natin, ano ba titignan ko? Si BTC dominance saglit. Kasi kapag bumabagsak si BTC dominance, tumataas pa rin naman siya, no? So, medyo nag-make sense na mahina pa rin si alts, no? Pero pag makita natin ito bumabagsak, dapat tumalakas din si alts, no? Pero sa ngayon hindi pa naman natin nakikita. Okay, so pwedeng front run pa rin ni BTC, hindi pa rin tapos ang pump ni BTC, possibly ganon. Na kung nasa bull market tayo, hindi pa tapos si BTC mag-pump, or leader pa rin si BTC sa ngayon. At hindi pa niya pinapagalaw yung mga babies niya, yung mga alts, no? Kumbaga. So positive note 'yon na kailangan natin tandaan, no, na pwedeng front run ni BTC, no? Then kapag mabagsak na si BTC sa BTC dominance, most likely ang mga alts magpa-pump, no? Pero si BTC medyo mahina-hina na lang yung pump, no? Kailangan natin abangan 'yon kung ganun man mangyayari, no? So maaga pa rin sa alts ang masasabi ko. Malaki ang ipapump ni alts kung mag 85k hanggang 100k ata tayo sa BTC, no, sa tingin ko. Okay, next tingnan natin ulit si BTC saglit. Nasaan siya? BTC USDT. Nasaan si index? Ayun, index. Okay, so iingatan natin to kasi ano to, no, may weekly to, no, weekly level, at actually monthly level din to. Okay, so meron tayo dito sa weekly level at monthly level, no, monthly level yan. So literal na
long term time frame na ano to na resistance. Ibig sabihin matinding resistance tong 71,500 hanggang 7 o basically 71,300. Meron ako short dyan pero medyo late yung pasok ko kasi tulog pa ako noon. Titignan natin saglit. Actually sa 15 minutes. Okay, makita natin kung saan tayo nagre-reject, no? Na mag-ano tayo, magpa-pump tayo, close below, yan, rejection, close below, tapos mga wick up, close below, okay? So, dito banda sa 71,300, medyo matindi ang resistance, okay? So, makikita natin nagre-react ng price natin sa resistance level na to. So, mga bandang 71,260 yung entry ko ng short kasi dito no medyo mabilis to no. Dito ako nakapasok no. Tapos ayoko na magdagdag dito. Ang stop loss ko lang mga banda dito. Okay? So medyo malaki pa rin yung yung allowance ko ng stop or hindi na malaki allowance, more like masyadong malaki yung allowance ko sa tingin ko. Baka kung mag-push man to the upside, mag-wick up pa ulit, baka mabingwit na agad ako nun. Okay? Pero ayun nga no, pag-iingatan natin to, naka-try lang natin i-stop loss to no kung in case kasi key level to. Kung mag-short man kayo, stop loss lang. Kung kaya nyo mag-stop loss above dito, mas maganda. Kasi most likely 71,500 area ng resistance to. Mga ganyan ata siguro yung resistance na yan. Possible na dito pa siya mag-wick up rin. Okay? So sa ngayon wala pa naman tayo nakikitang some sort of confirmation of topping pattern dito sa short term time frame. Mukhang mukhang flag pattern pa to. So possible pang possible na may A, B, C na to o baka A, B, C tapos dito pa lang magpa-pump. Possible yun no. Okay? Iingat tayo tingnan natin si SPX saglit. Si SPX, andun pa rin siya sa area ng box natin. Itong box na to. Pero si BTC umaangat no habang parang nahihirapan si SPX. Si Nasdaq, tingnan natin. Nasa loob pa rin ng rising wedge, DXY. Si DXY, nagpapakita ng konting strength. Pero parang si BTC, hinahabol na niya rin no. Pero ayun nga no, masasabi ko nasa loob pa rin tayo ng parang rising wedge no at etong level na to napakalaking resistance level. Okay? So ano pa ba? RSI, malapit na sa 70 RSI. Tingnan sa weekly. Medyo goods naman to no. Excuse me. Medyo goods naman to kasi meron tayong some sort of parang break ng diagonal level na to, diagonal line na to. So possible na magkaroon tayo ng breakout no. So napag-usapan din natin to na magandang meron tayong break, retest tapos potential mag-pump no. So mas mai-expect natin kung mabe-break natin tong 71,500, mas mai-expect natin magkakaroon tayo ng basically ATH no, ATH. No, aabang tayo doon at baka pwede tayo pumasok sa mga alts ng longs. Sa ngayon since 50-50 to kumbaga na nasa resistance level, most likely ang logical na kailangan gawin mas side to short sa ngayon. Pero kailangan natin tandaan na bullish tong galaw na to sa ngayon. So pwede natin ma-expect kung magpo-push up tayo dito, baka magkakaroon na tayo ng mahinang dump din, isa pang pump no, kung may some sort of topping pattern dito sa short term time frame. Kung mag-reject man to magpapahinga lang ng saglit, then magpa-pump, kailangan natin makapasok ng long dito sa tingin ko no, mga ganyan. Okay, so ingat tayo, ingat kasi ito di ako magmamadaling mag-long dito no, kasi resistance level to. Mas gusto natin mag-long sa short sa short ulit. Gusto natin mag-long sa mga bottom no, dito sa mga ilalim. Kung magano siya magpapahinga siya dito tayo mag-long. Since nasa resistance siya, mas gusto natin mag-short sa mga resistances. Okay? So sa ngayon naka-short ako, pero yun nga pwedeng medyo malaki yung
ano tawag dito, yung range nito kasi meron pa tayo dito, meron pa tayo dito, no? At ito most likely final na to, no? So most likely baka dito sa mga point na to, no? Yan. No, up until 72k baka ganun, no? Medyo makapal tong range na to kaya medyo mahirap mag-short dito, masasabi ko. So ang short ko dito, kailangan as much as possible kailangan patient ako dito, kailangan mahintay ko yung kung magpo-push up pa ba siya, no? Kasi ang ina-expect natin dito ito lang, no, na swing failure then babagsak dapat, pero hindi nangyari. So medyo nagsaside na tayo sa bullish dito kahit medyo nasa resistance tayo kasi ang expect natin na break niya, no? So pinoprove tayo ng market as wrong dito, pero kailangan natin tandaan tong fact na to na resistance level to. Okay? Ano pa ba? Ay, siguro update natin. Abang-abang tayo kung anong gagawin ni BTC sa matagal pa to, hanggang Friday pa to, no? So marami tayong oras para ma-check kung anong gagawin nito. Mamaya mag 9:30 na, titignan natin yung open ng stock market kung paano makaka-affect kay BTC yun, no? So ayun siguro update natin. Ingat sa trades, GG's boys.